Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Ay, bumabati po sa inyo ng magandang gabi, magandang umaga. Diyan sa atin sa Pilipinas, magandang gabi around Middle East, diba? So, panibagong reaction video po natin dito sa magandang babae. Artistahin ang mukha, pero magsasaka, diba? Ang ganda niya. So, bago po natin umpisahan, gusto ko lang pong humingi sa inyo ng konting paglalambing. Baka sakali pong hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel. Kung pwede yung pakisubscribe na, pakipindot po ng button na subscribe dyan, at saka pakipindot na rin ng notification bell para updated po kayo lahat sa aking mga video. So, ito nga reactionan video natin, itong magandang dilag na magsasaka. So before anything, bago natin yung umpisa ng ating mga chika-chika, gusto ko lang po na please don't forget to subscribe Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family at ang Yang Russell po. Huwag natin kalimutan subscribe. So ito nga reaction na natin tong magandang dilag na kasama ng nanay niya ay nagtatanim ng gulay. So ito nga yung pag-iikot nila Mr. Kabisnes na maghanap ng matutulungan. Ito yung nakita nila, itong artistahing magandang dilag na tumutulong sa magulang niya, sa mga magulang niya magtanim ng gulay. So ditong area na ito ay itong area na ito ang maraming tinutulungan si Papa Dins dito. Kumbaga malapit ito dito kay Kayla, kung saan nakilala ni Papa Dins si Kayla. At kung saan nagtatanim din sila Nanay Seni at saka si Nanay Dina. So, pag-ikot nila nga itong nakita nila nakaagaw pansin kay Mr. Kabisnes yung mag-ama na ito, mag-anak na nagtatanim ng gulay ng pechay. So, nilapitan nga nila ito at tinanong kung bakit hapon na nga sila nagtatanim ng gulay. So, syempre mainit naman. So, mayroon din na siguro yung talagang ang araw nilang, yung oras nilang pagtatanim is hapon na, gabi. Kasi hindi nga mainit pag gabi, hindi ba? Kasi mainit daw masyado pag tanghali. So, ginagawa nila sa gabi nila itong ginagawa. Mahapon, like 4 o 5 o'clock until 7 daw ata yung pagtatanim nila ng gulay. So, yun nga, tinanong nila Mr. Kabisnes kung anong grade nitong si Helen. At sinabi niya siya ay nag-ALS noon, so nakagraduate na siya. So, it means graduate na siya ng 4th year. So, ang ibig sabihin, ay di ba sabi ni Mrs. Kabisnes, kailangan pa niya yata ng grade 11 at saka grade 12. So, sabi naman niya, it's okay na raw kasi nakagraduate naman na siya ng 4th year. So, ibig sabihin, pwede na siya mag-college. So, sabi niya, gusto daw talaga niya mag-aral, pero syempre kulang sa financially. So, di natin sukat akalain na may ganitong kaganda na mukhang artistahin, ang mukha maputi, makinis ang balat, na tatanim, kumbaga tumutulong sa mga magulang niya magsaka, di ba? So lahat naman kumbaga hindi niya ito kinahiya, hindi niya ito kumbaga hindi niya kinano sa sarili niya na siya ay
makita ng mga tao na ganun siya magsasaka yung mga magulang niya, tapos tumutulong siya. Hindi niya kumbaga hindi niya tinanim sa isip niya yung kung ano yung sitwasyon nila sa buhay, kung ano yung level nila sa buhay. Kumbaga hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya ay basta makatulong siya sa kanyang mga magulang. So ang nakakaagaw pansin ito kay Kabisnes ang kagandahan ng kanyang mukha at ang kakinisan ng kanyang balat. So ito ay in-interview, ay ito pala sila kasali sila doon sa pa-housing ng mayor diyan kung saan sila nakatira, o yun ang kapitan diyan na binigyan sila ng housing. So kasali pala sila doon kila Ate Bebe, yung itinulungan ni Papa Dins na yung pinsan ni Kuya Bal. So kasali pala sila doon sa housing na yun. So for the meantime, diyan sila muna nakatira kasi parang wala pang atang lipat, kaya nanatili pa rin sila dyan at nagtatanim nitong mga gulay. Marami nga silang natatanim na gulay, marami nga nakikita naman natin ang lawak ng gulay, pero actually hindi daw yun sa kanila lahat. Kung ano lang yung space na nakikita doon sa tinataniman nila, yun lang daw yung kanila. So eto ay nakaagaw din ito ng pansin ni Boogie kasi ay nakita naman niya kung gaano ka kinis at gaano kaganda yung mukha nitong si Helen. Kumbaga napawaw si Boogie dito, nabighani na naman si Boogie dito sa kagandahan ni Helen. So yun lang nga ang sinabi ni Kabisnes, bata pa yung Bogs kasi si Helen is only 19 years old. So napakabata pa, diba? Saka yung sinabi nga niya kay Mr. Kabisnes ay gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral, pero wala nga silang sapat na itustos sa kanya ng kanyang mga magulang, kaya ay siya nagtrabaho muna para din makatulong sa kanyang pamilya. So who knows, diba? Baka mayroon mag-sponsor sa kanya na siya ipaaralin, diba? Kasi ang ganda niya diba? So sino ba namang hindi mapawaw, diba? Hindi lang naman napawaw dyan si Intoy at saka si Kuya Boknoy, talagang silang nakatali na kasi mapawaw ka sa kinis niya, no? Kaya nga sabi ni Mrs. Kabisnes, parang Miss Universe daw ang ganda nitong si Helen. So yun ang mga kabisnes, diba? Hindi naman hadlang sa ating kagandahan, parang maganda siya, no? Joke lang po yun. Hindi naman hadlang sa isang tao na tulad ni Helen ang kanyang kagandahan, ang kanyang kakinisan na magtanim ng gulay, kung iyon ang hanap buhay, diba? Wala naman sa tingin natin kung ano yung antas natin sa buhay, hindi naman pwedeng ilagay natin sa ano na porket ba't nagtatanim ng gulay o nagtatanim lang ng gulay, magsasaka lang, ay wala nang karapatan gumanda, diba? Diyan pa naman natin makikita yung kagandahan ng mga kababaihan. Nakikita natin sa ganyan, magtatanim ng palay, magsasaka, or nandyan sa mga middle na ganyan, yung mga klaseng tao na nakikita natin na nandyan ang mga kagandahan nila. Diyan maraming ang Miss Universe na nagmula sa ganyan, diba? So kumbaga hindi kinahihiya ito ni Helen kung ano man ang antas nila sa buhay. Bagamat ay siya tumutulong pa rin sa kanyang mga magulang na para ito maiahon sa hirap, diba? So yun na nga, parang nabighani itong sila Mr. Kabisnes sa kagandahan nitong sa kagandahan nitong si Helen, kaya hindi nagdalawang isip si Mr. Kabisnes na ito'y tulungan at bahagian ng ayuda o kaya blessing na ibibigay ng Kabisnes official sa kanila. So ito, pumunta nga, sabi ni Mr. Kabisnes kung pwedeng makita kung saan kayo nakatira. So dinala sila ng nanay ni Helen doon sa kanilang bahay, na doon nga nakita ni Mr. Kabisnes kung paano yung katayuan nila sa buhay, na nakita yung bahay at nakita kung ano yung
kung ano yung, sorry po, kung ano yung kalagayan nila sa buhay. Nakita yung bahay, pero sabi ni Mr. Ka-Business ay eto daw sila ay kasali doon sa pa-housing na kung saan sila Ate Bebe na mayroon doon, kumbaga kasali sila doon. So lilipat na lang sila. So ang pinag-aalala ng mga ano na ito ay hindi pa raw nila alam kung pwede sila magtanim ng gulay doon. Kasi nga housing nga yun, hindi naman pwede katulad niyang saan sila nakatira ngayon, di ba? So ito nga at binigyan ng ayuda ni Mr. Ka-Business yung 25 kilos of rice at saka yung groceries at saka money assistant pa. So ang pagpapasalamat ng pamilya ina ito at lalong-lalo na yung nanay ni Helen ay taos puso siya nagpapasalamat dito. Kumbaga natakpan ng na-solve ni Mr. Ka-Business ang kanilang pangangailangan sa ilang araw o sa ilang linggo na hindi pa sila pwede mag-harvest ng kanilang gulay. So yun na nga at hindi nagdalawang isip si Mr. Ka-Business na tulungan ang mag-amang ang pamilyang ito kasi nakita niya kung gaano kasipag ang mga to. At lalong-lalo na itong si Helen na hindi maarte at tumutulong sa mga magulang na magtanim ng gulay. Hindi ba? So, para kasing na-attract lang tayo kasi hindi natin sukat akalain na may ganyang kagandang babae na hindi kinahiya ang pagtatanim ng gulay. Pero talaga marami tayong nakikita, di ba? Diyan sa naglalako, maraming magagandang babae sa naglalako diyan, nag-vendors sa side vendors din na umuupo naglalako, may nakikita rin tayong mga magagandang babae rin diyan, hindi ba? So, hindi naman na porket kung ano yung hanap buhay mo ay ikinahiya mo yun. As long as marangal, walang problema doon. Hindi ba mga ka-business? So, bago po natin i-end itong aking reaction video, ipi-play ko lang po some portion ng videos na ito para po makita natin ang kagandahan nitong si Helen, ang artistahing magsasaka, ang gandang babae, hindi ba? So, si Boogie ay nabighani dito sa kagandahan ni Helen. So, minor yan. Boogie. Ay, actually, hindi na siya minor kasi 19 na siya, diba? So, dito na lang po ang aking reaction video. Salamat po sa lahat. Bago po natin i-end ito, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa lahat po na nag-views lagi sa aking mga videos. At salamat din po sa mga reactor na nandyan lagi sa akin nagko-komento. So, bago po natin i-end, gusto ko lang pong humingi ng suporta. Suportahan po natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang Ka-Business Family at ang Young Russell po at ang lahat ng aking co-reactors. Pakisupport po natin ang aking co-reactors, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Annalisa Reality TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, at PLC Katangay Vlog. At ang inyong lingkod po, huwag ninyong kalimutan i-subscribe, Alminda Mix Vlog. So, hanggang dito na lang po. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi at bumabati sa inyo ng magandang gabi around Middle East, magandang umaga o magandang tanghali sa atin sa Pilipinas. May Allah bless us all at bira banat lang mga ka-business. Hanggang dito na lang po. See you on my next reaction video dito sa Ka-Business Official at Papa Dins TV. Bye-bye po mga ka-business. Happy lang. Naghahanap, no? O kasi may time na gano'n eh. Oo, pag mura po yung... Naalala ko nga po noon mga ka-business, yung siling labuyo, naging piso ang isang piraso niyan. Yung kami ay naglalako pa ng siomay, yung hanap buhay namin noon ni Mrs. Ka-Business, na gagawa siya ng homemade na siomay. Siyempre, kailangan... Di ba na, Pogs, no? Naalala mo yun? Hindi po tayo marinda. Oo. Meron kaming isa sa mga produkto namin, yung siomay, homemade yun. Mrs. Ka-Business gumagawa. Tapos syempre kailangan yun yung garlic at saka sili, di ba? Sobrang mahal. Sa palengke, piso ang isang pirasong sili.
May sili rin kayong pananim na eh. Ito lang po eh, pichay, tsaka kalbos, mustasa, gahoy, yan lang po. Ang pananim namin. Swerte kayo sa anak niyo masipag ano. Tulong. Oo, hindi. Kaya lang hindi siya nakapagtuloy-tuloy ng pag-aaral. Hindi na po kasi ano eh. Hanggang pang paaral. Yung pag-aalis mo, ano, Ellen pa, Ellen? Helen? Ah, Helen pala, kala ko Ellen. Yung sa pag-take mo ng alis, anong, nangyari doon na? Naipasa mo? Opo, nag-graduate po ako. So, bali, ano ka na ngayon? High school. Ibig sabihin, parang recognize ka as, high school graduate. Opo. Ayun. I-recognize as high school graduate. So, paano yung pag nag-apply kang trabaho, ang nilalagay mo sa resume mo, high school graduate? Opo. Meron siyang ano po eh. Parang nabanggit mo yata kanina, nak, na nagtatrabaho ka na. Saan? Opo, sa ano lang po yun, parang extra lang po kapag sa ano po ng, sa, taga-ano lang po ng, taga-dikit lang po ng tawag yun, na, sa parcel po ng mga Shopee. Didikit ko lang po ng sticker ng ano. Wala kayong pasok ngayon. Wala po. Ano ba yung, hindi rin permis pala? Ano yun, on call lang pag kailangan kayo. Ganun. Tayo na yun. Ito pala si Kuya Buknoy, may karanasan sa pagpipitsay. Ang tanim po sa probinsya namin noon, ganito rin, pichay, kamatis, talong, tsaka yung kalabasa. Sari-sari, di pala. O, iba-iba. Iba-iba rin. So na mga kabisnes, pasensya na kayo, medyo hinapon na tayo. Balde rin. Napansin kasi namin, mag-anak rito, dito maraming tinutulungan si Papa Didis. Yung gawin doon po, yun yung bahay nila Nanay Bebe. Kilala niyo po si Nanay Bebe? Opo. Oh? Kapitbahay po kami po. Ibig sabihin, si Nanay Bebe kasi natulungan namin yun eh. Yung nakakapanood ba kayo ng vlog namin? Ay, sus, no. Subscribe. Uy. Lagi ba yung nanonood sa ano niyo? Madilim na yan. Hanggang ano oras kayo rito? Nanonood si Kayla. O, si Kayla. Oh, si Kayla po. O, dito nakita na yung Papa Didis. Oh, doon po sa baba. Diba? Tuloy-tuloy pa rin po. Vlog. Oo. Ano yan? Kagaya nito, madilim na. Paano to? Uwi na. Maya pa po. Tatanim po kami. Magtatanim pa kayo? Pakatid lang kami ito pagkain. Eh, paano tong si Ellen? Kasama nyo rin dito hanggang mamaya. Oo, tatanim rin niya. Sipag talaga. Sipag talaga. Ano pa yung may ilaw po kayo dito pag... Ano, plus na eh. Bakit sa gabi po, Nay? Bakit gabi ang ano nyo? Sa araw ko kasi napakainit eh. Kaya hindi kami makapagtanong sa araw. Kaya sa gabi. Ayun, medyo madilim na. Hindi ko na makita si Gutgut. Kaya pala kasi nagtatanim ako noon, umaga. Ano nangyari? Resulta. Si Ellen, magputi si Ellen, ano? Buti na hindi ka nangingitim dito. Nag-ano yan, nag-jacket. Huh? Kaya hindi ko pinapatulong ng ano sa hapon ako pinapatulong. Bawa. Grabe ka nagtanim ng mga gagaraan doon. Pero ano ba to na may jackpot din, may tinatawag din na pagkano maka-jackpot ka rin, malaki kita. Pag nagtaas po yung tiksay, yan, ano kami ng kami ng laki-laki. Pero pag mura, kawawa. Saan po banda ang bahay nyo rito? Na, pwede ba kami makisuyo? Baka kasi, yan mga ka-business,
Ilamin lang natin yung bahay para just in case may magpaabot din ng kumbaga mabalikan ba natin sila. Malayo ba rito? Andun po sa, tabing po. Pwede kaming sumama sa inyo saglit. Gusto lang namin malaman ba yung bahay. Kung sakali mayroon bang blessing na pwedeng i-share, di kahit pa paano makapag-share kami ng blessing sa inyo. Okay lang? So yun tara mga business. Sino may iwan dito? Si tatay lang. Kayong dalawa na lang. Sir, excuse muna po. Alamin lang na. Kasama lang kami ron. Kaya anong pangalan niyo ulit po? Henry Umaga Diaz. Sige. Tara. Iba tayo. Saan po tayo dadaan? Pulit ka anong sasabi? Diyan po. Ay, Iiwan na ito. Ay, tatanim nga pala yan, ano? Bobs. Okay ka lang? Okay na po, guys. balik tayo mamaya. Nagbi na kayo na yan. Oo, balik kami po mamaya. Ha? Balik pa po kami po magtanim. Itong bata, anak mo ito? Oo, ito. Iyan po yung bunso ko. Ilan ba anak mo? 6 po. Welcome to Trojeta, a breathtaking year-round destination in the mountains of Neom, a world with adventure, wellness. Anak mo? 6 po. 6 na po. 6 lang po, 6 po. 6. Ay, itong bahay niyo, Nay. Opo. Sira pang bahay namin. Lalat pang bahay namin, sir. Pasok po kayo, sir. Pwede kami tumuloy. Hindi po. Yun na mga ka-business ha. Yung bahay nila Helen. Pwede po bang lagyan na lang po namin yung upuan doon sa labas? Ha? Okay lang na. Walang problema. Nahiya ko sa sir. Kung bahay namin, sir. Ibig sabihin kasama kayo dun sa lilipat, dun sa ano. Wala pang schedule, ano? Sinabi ko katapusan ng buwan na to. Oo. Ito ka na. Asan yung iba yung mga kasama rito? Dito sa sa anak ko. Sa asawa ko. Okay. Si si Sabina. Ilan na po ba yung anak niyo may asawa? Isa lang po. Ang anak niyo po ay puro babae, Nay? Ang malaki po, Justin. Oh, okay. Isa lang, tapos bali-anim sila lahat, 5 puro babae. Buti nakahabol pa ng lalaki, ano? Swertihan pa. Lalaki na. So na mga ka-business, ano, ito yung Nay, pwede ko ba ipakita lang sa yung itsura ng bahay ba? Sa viewers natin ba? Okay lang? Ayun, ano talaga wala. Ganun talaga. namin yung mga cortina po para pag nakalipat po kami. Oo. Nawala. Eh, malay mo, hindi natin masabi, di ba? Okay lang ba? Sige lang po. So, ayun mga ka-business, ito yung bahay nila. Pwede dito na. Tapos, gawa lang ito sa light materials. Sabi nga, di baling ang bahay ay kubo, basta ang nakatira ay tao. Diba, no? Ay, maganda nga ang bahay. Ang mga nakatira naman ay hindi asal tao. Yun ang pangit, no? Diba? No, Helen?
So yun salamat ha at pinaglakan nyo kami makakita itong bahay ninyo. Ngayon meron kaming ipapaabot na biyaya para sa inyo. Sana pagdamutan nyo na, makatulong. Ano po? So yun kukunin lang ng kagwang. Ito si Ate Saban, si Mrs. Ka-Business. Makisuyo na rin. Papuntahin nyo dito. Sige po. Ayan mga ka-business, saglit lang po. Balikan namin kayo. Pakuha lang natin yung ating pang-ayuda tsaka si Mrs. Ka-Business para makilala rin nila. Hindi naman kayo regular na nakapanood pala ng vlog. Kumbaga parang nakapanood lang kayo minsan, no? Ganun. Okay lang yun. Di naman ako nagtatampo. Hindi, biro lang. Kumbaga, kung gusto nyo manood kayo. Kung wala namang time, edi okay lang naman yun. Walang problema. Pero sa gabi pa nanood po kami sa kay Papa Dins. Kay Papa Dins. Ayun pala, Papa Dins. Kilala ka por Papa Dins. Kilala ka rito, boss. Iba ka, Papa Dins. Shout out sa'yo. Anak ko po yung panganay. Papa Dins. Di bali pagka nakalipat na kayo doon sa sa pabahay, at least Pag po hinintay namin yung pabahay niyan sir. Oo nga, pero na-award na, di ba? Na-award na, no? May mga na po kami. Bakit kaya hindi pa nagkaroon ng schedule ng paglipat? Sabi ni Nanay Bebe. Ang sinabi po katapusan daw po. Bawa po dyan sa leader po namin. Pagdating ng katapusan, pwede na kayong dumiskarte na sarili nyo pagdating sa paglipat. Ibig sabihin, ay yung ino-offer namin na ipoprovide namin yung sasakyan para kargahan ng mga gamit, pwede na yun. Siguro po. Kailangan po yan kasi tatawag po yung yung pabahay. Ito si Helen, hindi naman pinangungunahan kita, pero payong tatay lang din. Tama yan kakatulong ka muna sa mga magulang mo. Lalo pag gaganyan yung anak may itsura, naku, ang daming maali-aligid. Ka mo, sorry muna at meron ka pang pangarap. Bata pa. Bata pa. Sabihan ko na wag mo lang madali kasi makapaghintay naman po yan. Opo. Totoo po yun. Tsaka hindi yan basta-basta pagka pinasok mo Basta iwanan, kailangan yan pinaghahandaan talaga mabuti. Pinaplano kasi mahirap ang buhay ngayon. Buti si Mr. niyo po, ang sipag nakita ko kanina. Madami pong naramdaman niya sa katawan niya. May sakit ba siya? May sakit? Ano po yan, dati pong may sakit sa baga. Pero galing na po. Nagamot po namin. Minsan, pag sumumpong yung niya dito niya, hindi makalakad. Parang may siya, arthritis may tawag yan. Dito sila, Yun, Ito si ate mo. Ito po? Ito si ate mo, ate sweetheart. Hello, ma'am. Hello po. Magandang gabi po. Si Mrs. Ka-Business po. Ay, tagal ko slipper to. Ito nakakita namin mga nagsasaka sila, nagtatimlim ng pechay. Wow! Bahay na naman. Hello po. Tapos yun si nanay niya. Sila, tatay, nanay, anak kanina, nakakatuwa nga si nanay. Bait yung anak nila, si Helen. Yaya. Ito po pala, pagdamutan nyo na, 25 kilos na bigas, tsaka konting groceries. Maraming salamat, sir. Oo naman. Boy, ito bata. Sipag yan, ma. Oo. Tulog ko yan sa amin. Wow. Siya, parang hindi mo mapagkakamalang nagsasama para
siyang ano yung bog, sabi mo? Ano guys? Hindi hindi naman kasi ako guys. Pero magsasaka pero Pang Miss Universe. Totoo naman yung ano ni Helen, para siyang hindi magsasaka. Yung kanyang kutis. Oo, Parang anak siyang mayaman, no? yung ayos ba? Yung ayos ng... Pwede ka sumali sa Binibining Pilipinas. pwede man yan. Okay. Gosh, tahimik ka. Salamat, sir. Walang ano man. Welcome. Yan, bukod po dyan sa 5 kilos na bigas at groceries ay magpapabot kami sa inyo ng assistance, no? Ito, mga gusto, baka gusto nyo, tinatanong kung gusto mag-aaral. Ayan si Mrs. Ka-Business. Hindi na ba ka nag-aaral ngayon? Hindi po, nagtatrabaho. Anong year mo na ba dapat? College. Graduate ka na ng high school. Pati senior high? Nag-aaral po siya dati, pero nag-aaral siya. Graduate na yan. Kaya, graduate po ako ng alis. Tapos high school. Tapos high school. Tapos tumigil ko po ng trabaho. Pero di ba dapat magsa-senior high pa yun? Opo. Nag-graduate ka nun? Kasi bago ka magka-college, magsa-senior high school ka muna, diba? So, paano yung pagka ganun man? Ano mo na siya? Senior high mo na Senior high papasukan niya? na. Ano? 2 years lang naman yun na. Para makatutong ka ng college. Kasi doon sa senior, kasi nga ngayon, ano ng gobyerno eh. Wala tayong magagawa. Gabi ako po siya nanay, mag-aaral mabuti kasi maganda yung pinag-aralan po talaga. Wala. Para makakuha ka ng ganda-gandang trabaho, mataas ang sweldo. Tapos kapag nakagawa ka na, pwede ka na magsariling negosyo. Oo nga.